Ayan mga kabakyard, great morning. Kumusta? Ayan, so mga kabakyard, muli nagbabalik ang inyong lingkod, GG Official TV. So mayroon tayong pag-usapan dito ngayon sa araw na to mga kabakyard. Ito ay tungkol sa nagtanong na ating mga subscriber dyan. So naisipan natin na mas gawan na lang natin ng video para at least mapanood nyo at may share nyo pa sa inyong mga kaibigan, mga kabakyard. So kadalasan talaga mga kabakyard, ito yung pinakamahirap tanggalin o pinakamahirap gamutin pag dumapo ito sa inyong mga alaga, lalo na sa mga stag, yeah? Ganon din sa mga kak. Pero madali lang gamutin yan, basta't sundin nyo lamang yung aking ituturo kasi akin ito ito yung ating ginagawa talaga na ating sistema, ano. So hindi naman tayo dito nagtuturo nang hindi pa natin ginagawa mga kabakyard. So ito na ituturo natin, wala nang intro mga kabakyard, no. So unang-una mga kabakyard, alam naman natin na ang halak, ito yung napabayaan na sipon. Minsan kasi may mga sipon sa ating mga manok na hindi natin nakikita kasi minsan nasa loob lang ng kanilang katawan yung kanilang sipon. Mararamdaman nyo na lang mga kabakyard pagka hinipon nyo yung kanilang leeg hanggang dito sa kanilang lambi. Kung may napapansin kayo, may lambi dito, kayong palong, hawakan nyo yun, is mainit siya. At saka mapapansin nyo hindi siya masyadong gumagalaw, no? So matamlay. So ngayon mga kabakyard, pag napabayaan nyo yun at hindi nyo masyadong napansin, babagsak yan sa halak mga kabakyard. Yung halak, yung katulad nito, ganon. Di ba? Yung parang may tumutunog na bumabara doon sa kanyang Adam's apple, no? So, unang-una mga kabakyard, pag napansin nyo meron ng halak ang inyong alaga, hugasan nyo na agad yung kanyang ngala-ngala. So, ang gagawin nyo lang mga kabakyard, sa isang tabong tubig, patakan nyo ng Sondrox, yung takip lang mga kabakyard. O kung walang Sondrox, sabon. Basta mayroong mga antibacterial kayo dyan na sabon, lagyan nyo, saka yun yung panghugas nyo, then i-massage nyo yung kanyang ilong. Ganon, no? Then yung linisin nyo yung kanyang ilong at yung kanyang sipit. Linisin nyo lahat mga kabakyard. Ganon din sa kanyang pakpak. Mapapansin nyo sa pakpak niya, sa ilalim ng pakpak medyo basa-basa yun na naninigas-nigas. So doon naipon yung mga kabakyard, no? So ayan, may bumili. So doon naipon yung mga dumi na pwedeng pabalik-balik kasi minsan pag natulog ang manok nyo, nakasuksok yung ulo niya doon sa pakpak niya. Kaya doon linisin nyo rin yun, bunutin nyo yung mga masyadong madumi na hindi na matanggal sa sabon, bunutin nyo na. So pangalawang step mga kabakyard, huwag kayong mamimigay ng gamot sa hapon pagkatapos kumain. So, wag nyo muna siyang bibigyan. So, pakainin nyo muna ngayong hapon. For example, is alas 5, magpapakain kayo. Then, kinabukasan mga kabakyard, siyempre, wala nang laman yung kanyang tiyan. Empty, mga kabakyard, kinabukasan. For example, mga alas 6, alas 7, tinignan nyo, wala nang laman. So, ang gagawin nyo mga kabakyard, papainumin nyo yung inyong alaga. No? Papainumin nyo siya ng may halong Remoxil o kaya yung iba pa, ano pa ba yung iba na Amproxetil. So, may halong ganon yung papainumin nyo. So, papainumin nyo siya mga 2 to 3 dip. No? Pag uminom na siyang ganon, then magpapalipas po kayo ng 10 minutes. 10 minutes po, tatanggalin nyo na po yung tubig doon. Dapat walang tubig na nakalagay doon mga kabakyard, no?
So sana nasusundan nyo yung sinasabi ko mga kabakyard. Okay? So then, bibigyan nyo siya ng Amtil 500 mga kabakyard. Bibigyan nyo siya ng Amtil 500. Walang laman yung kanyang tiyan mga kabakyard. Morning, sa umaga. Okay? Then, pagkatapos nyo ibigay yung Amtil 500, bumili kayo ng isa pang brand na antibacterial. For example, ay itong Trisolac. Okay? Trisolac, ganito itsura. Pagkatapos nyo ibigay itong Amtil 500 sa kanya, ganito po yan, Amtil. No? Pagkatapos nyo ibigay yun sa kanya, bigyan nyo siya ulit dito. Pero hindi buo. Kalahati lang mga kabakyard. Kalahati nito. Isubo nyo sa kanya. So hindi po siya ma-overdose. So marami magsasabi na ganyan. Baka ma-overdose mga kabakyard. Yung inyong alaga. Hindi po mga kabakyard. Dahil may gagawin pa tayong isa. Sa susunod mga kabakyard, after nyo na binigyan ng Amtil 500 and kalahati nito, huwag nyo po siyang papakainin. No? Sa loob ng 4 na oras. Kasi doon po mas epektibo yung gamot. Okay? For example, nagbigay kayo ng Amtil 500 sa kalahati nito sabay ng alas 7, 7, 8, 9, 10, 11 4 hours na, saka nyo po siya papakainin. Konti lang mga kabakyard. Kunting-kunti lang ipapakain nyo. Kung dati 40 grams, gawin nyo lang na 10 grams. Okay? Then, papainumin nyo siya ulit ng may tubig na may halong ambroxetil or Pramoxil. 2 to 3 dips lang. Then, tanggalin nyo ulit yung tubig. Dapat walang naka-stack na tubig mga kabakyard. Okay? So, pagdating ng hapon mga kabakyard, huwag nyo ulit siyang papakainin mga kabakyard sa hapon. Empty ulit siya. Ibigay nyo yung kalahati na naiwan dito sa Trisolac sa gabi. Okay? Then, painumin nyo pa rin siya ng 2 to 3 dip. So, ganun lang mga kabakyard. Then, sa gabi, kung gising pa kayo ng alas 10, pakainin nyo siya ng mga 10 grams lang ulit. Ganoon lang, huwag nyo po siyang bubusugin. Kasi po, hindi rin po yan kakain ng madami. No? Doon kinabukasan, titignan nyo yung alaga nyo kung may pagbabago, may development. Saka nyo po siya bibigyan ng Reload Plus. Then saka nyo siya papakainin ulit mga kabakyard. After that mga kabakyard, hindi na po kayo magbibigay ng ganito. Laging sa tubig na lang ulit nyo bibigyan. After meal, tubig. Pero hindi nyo po siya bababaran ng tubig. Basta pag uminom na, tanggalin nyo na. Ganoon po yung sistema na ginagawa natin. Gawin nyo lang po yan paulit-ulit hanggang matanggal yung kanyang alak. Okay mga kabakyard. Ngayon, sa mga hindi masyadong makapagtiyaga na ganung sistema, yung paggagamot, aalagaan mo talaga yan kasi ang halak napakahirap tanggalin yan. Aalagaan mo talaga yan. Ngayon, pagka tinatamad kayo na yung itinuro kong ganun, kasi ang ginagawa natin dyan, na-stress yung manok natin mga kabakyard. Pero kung gusto nyo, mag-turok na lang kayo. Meron akong tinda dito. Ito po yung Bacterid. 0.5 lang po ibibigay. Okay, gawin nyo to sa hapon. Then, huwag nyo po siyang bababaran ng tubig after nun. Basta pag konti lang pagkain, huwag nyo bababaran ng tubig, i-effect na po yun. Okay mga kabakyard. So, yun yung maging sistema niyo kasi pagka binubusok nyo yung alaga, mga kabakyard, mas marami ang natatapon doon sa ibinigay nyong gamot kasi may halo lang doon sa pagkain. Iipot lang po yung ating alaga. Instead doon sa pagtuturok na talagang diretso na sa kanyang katawan mga kabakyard.
So yun lang mga kabakyard, sana nagustuhan nyo yung topic natin. Then pagka hindi nyo naintindihan, pwede nating ulitin mga kabakyard para maintindihan nyo. Lalong-lalo na sa mga bago dyan mga kabakyard. Basta ang tangi ko lang sinasabi sa inyo na pag nagbigay kayo ng gamot sa kanila, huwag nyo pong bababaran ng tubig o huwag nyo iistakan ng tubig doon sa kulungan. After nyo uminom, tama na. Kasi naggagamot po yung alaga natin mga kabakyard. May mga nakapag-experience din na sabi nila babaran daw ng tubig, babaran ng tubig. Ewan ko kung epektibo yun sa kanila kasi parang tao daw yan na pagka inuubo o sinususupon basta inom ka raw ng inom ng tubig. Pero iba doon sa mga experience ko kasi na-experience ko na yan na ganyan din yung ginagawa ko dati, kababad yung tubig. Hindi kasi bakit kamo mga kabakyard, pagka uminom yung manok doon sa tubig tapos uminom ulit pabalik-balik, yung bakterya is naiiwan din sa tubig. Kaya ang gagawin dapat ninyo is every time na iinom yung manok nyo is pinapalitan nyo ng bago. Yun po yung tama doon mga kabakyard. So hanggang dito na lang mga kabakyard at maraming salamat sa inyong panunood. Kung ikaw ay bago, pindutin nyo lang po yung subscribe button dyan sa baba ng kamay ko. At pindutin na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng video na ating i-upload. So kung may mga katanungan kayo mga kabakyard, comment down below. At inuulit ko, pwede nating ulitin, gawin nating short yung video na to para at least maintindihan nyo. Hanggang dito na lang mga kabakyard, I love it.